beloved Boss Mike Cervera. Nako po, si Jinggoy. Oo, maraming matutuwa rito. Sigurado ko, ha? Maraming matutuwa dito, mga kababayan ko. Bakit? Oh, eto na. Nasaan na yun? Oh, pasok! Ng Sandigan Bayan Special 5th Division ang motion for reconsideration ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap na kasong grafa. Kaugnay pa rin dito sa umani 200 million peso Priority Development Assistance Fund o PDAP scam sa 22 pahay ng resolution. Ito ho, mga kababayan, ha? Yung pong noong panahon ni Napoles. Iginit ng Sandigan Bayan Special 5th Division na ang acquittal kay Estrada sa plunder case ay hindi nangangahulugang automatically dismiss ang kanyang graft cases. Iginit ng Sandigan Bayan na kulang sa merito ang motion ng senador habang sapat naman ang ebidensya ng prosecution para magpatuloy ang trial sa kasong graft. Dahil sa pasya ng anti-graft court, kailangan muling magpresenta ni Estrada ng kanyang depensa. Nako! Oh, paano yan? Dadagdagan pa. Ha? Madadagdagan pa ngayon yung aasikasuhin mong kaso. Kulong na iyan, oh. Magnanakaw, Boss Mike, dapat nga. Lahat nga ng magnanakaw, dapat kinukulong na, no? Kaya lang, may due process. Oo. Ha? May due process at may pera yan. Pangkuha ng magagaling na abogado. Mga kababayan. Oh, eto na. Yan po si Jinggoy, mga kababayan, na napakaraming beses na hong na i-issue sa pangdurugas, pangungupit sa kaban ng bayan. At eto na nga, mga kababayan ko, etong pinagkakitaan para sa flood control na 355 million. Oo, mga kababayan ko. Diba? Kasama na ho ngayon yan na idadagdag sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Allah. O ngayon, ano mangyayari dito? Siyempre, tatakbo uli yan. Pag tumakbo, mga kababayan, siyempre, iboboto nyo yan. Di ba? Iboboto nyo yan, sigurado. Ay, nako. Ewan ko na. Hindi na kayo nagsawa riyan. Di ba? Na binoboto niya ng binoboto yung mga magnanakaw. Grabe. Mga kababayan ko, manuya naman kayo sana, no? Nakakasuya na ho yung ganyan na puro na lang ang nananalo, mga magnanakaw. Alam nyo na ho, naninakawan kayo, binoboto nyo pa. Grabe naman. Ano bang klaseng, ano bang klase talaga na pag-iisip meron ng mga ibang mga Pilipino, Grabe. Oh, eto. Dumako naman tayo, mga kababayan ko, dito sa ICC. Ang International Criminal. Eto na, mga kababayan ko. Oo. Naku, bukas na natin to tatalakayin, mga kababayan. Surprise ko pala to sa inyo. Tanggalin ko. Mga kababayan ko. Eto, nasa na yun? Ito. Criminal Court is now in session. Ito na, mga kababayan, panoorin nyo. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagpasa ang Senado ng resolusyong humihimok sa International Criminal Court na isailalim sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 15 senador ang pumabor sa resolusyon. Tumutol naman sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Ontiveros. Nag-abstain sina Senate President Tito Soto at Senador Raffy Tulfo. Habang hindi nakaboto sina Senador Camille Villar, Chis Escudero, Pia Cayetano at Lito Lapid dahil wala sila noong nagbotohan. Humanitarian reasons ang binanggit na basihan ng hiling na i-house arrest ang dating Pangulo na mahina na raw at may karamdaman. Sabi naman ng ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang kapangyarihan ang Senado na makialam sa proseso ng ICC. Kung may alam daw ang Senado sa kalagayan ng dating Pangulo, dapat ipinagbigay alam ito sa ICC sa tamang platform. Kung hindi, isang political noise lamang daw ang resolusyon. Grabe. Ayan ayan, mga kababayan ko. Wala hong silbi itong kanilang panukala na i-house arrest daw itong si Digong, mga kababayan ko.
Hindi ho pakikinggan ng korte ng ICC kung ano man yung mga pinaggagawa ng mga ito. Ito daw ho isang ingay-ingay lang, gumawa lang ng ingay na para bang mas lalong mapapahamak si Digong, mga kababayan ko. Para bang etong mga ito'y gumagawa ng hindi halatang ipinapahamak si Digong, mga kababayan? Kaya ho yung kanila na ginagawang botohan, tama lang ho yung iba, hindi na bumoto dahil wala namang saysay lahat yan. Diba? Sabi ni Arlene, walang saysay yan. Gawa ng Senado. Kaya nga ho, lalong nagmumukhang engot-engot yung ating mga mambabatas, Kasi nga, dito sa mga ganitong pagkakataon, tila ba kulang na kulang sila sa kaalaman? Di ba? Parang kulang na kulang sila sa kaalaman, nakakahiya. Tapos sasabihin ng prosecution na walang saysay yan. Yan nagdudulot lang ng ingay at maaari pang mapahamak si Digong. Hala ka, mga kababayan ko. Paano na nga naman kung mas maingay ho ito. Sige, ngayon na natin talakayin. Opo wag na natin pagpabukas. Ito mas maingay, mga kababayan ko. Nanganganib ho si Bato at saka si Bongo. Tinitiyak na ho ni Senator Trillanes na sa lalong madaling panahon ay lalabas na ho ang kanilang warrant of arrest. Alaka. Oo. Paano na ngayon si Bato? Mukhang matutuluyan na, kaya pala itong si Bato ay takot na dumalaw sa ICC. Baka hindi na ho makauwi. Allah. Pasok. Ang International Criminal Makinig kayong maigi din hindi ko na ito ipagpapabukas. Kaya pa naman ng ating energy. Eto na, mga kababayan. Pakinggan nyo maigi. Ito ang balitang ito dahil lagot na ho si Bato, lagot na si Bongo. Siguradong sigurado na daw ho. Alaka. Posibleng maglabas ang International Criminal Court ng panibago arrest warrant laban sa ilang individual na Sino-sino yan? sangkot sa madugong kampanya laban sa illegal na droga ng Administrasyong Duterte. Itong sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV matapos niyang makipagpulong sa ilang miyembro ng ICC sa The Hague. Nakipagpulong pala sa mga membro ng ICC itong makisig, gwapong-gwapo, matikas na si Antonio Trillanes. Dating senador. Mga kababayan ko, mga kababayan, wala pang paltos ito. Si Trillanes, wala pang paltos sa kanyang mga sinasabi. Lahat nagkakatotoo. Netherlands, ni dating Senador Antonio Trillanes IV matapos niyang makipagpulong sa ilang miyembro ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Trillanes sa naghain na reklamong crimes against humanity laban sa dating Pangulong Duterte. Kabilang po sa tinukoy po ng dating senador na posibleng isyon po ng arrest warrant ay sina Senador Ronald de la Rosa at Senador Bongo. Yung warrant, ang na-expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Nako, mga kababayan, yari na kayo. Yung warrant, ine-expect na lang natin ay dalawa. Si Bato, isa para kay Bato, isa para kay Bongo. Paano na itong dalawa na to? Yung kamukha ni Jack Ma at itong kalbo. Naku, mga kababayan ko. Paano na? Kapag ito ay mga nakulong, mga kababayan, sa ICC, magtatago kaya itong mga ito? O sasamahan si Digong? Alin sa dalawa? Sasamahan si Digong o magtatago sila? Tanong ko lang, mga kababayan. Sa palagay ho ninyo, kayo sumagot. Sa mga magtatago, press 1. Sa mga sasama kay Digong para bantayan, press 2. Kasi alam nyo ako, naniniwala ako na malapit na ito. No, malapit na ho. Mga kababayan ko, ganito yun Nung kay Digong, sabi nila, wala namang ICC, hindi yan makakano kasi wala na silang rito. Wala na silang biyang-biyang, ganun ba? Wala nang biyang ang ICC dito, kunadamot, di ba? Tapos mga kababayan, abay nagulat tayo
bigla na lang ho mga kababayan, inaabangan sa Davao Airport at dyan po sa may Terminal 3. Ay, Diyos ko. Ano nangyari? Di ba? So, ibig sabihin, yung pong mga sinasabi ni Antonio Trillanes, nagkakatotoo, mga kababayan. Kaya itong warrant ni Bato, warrant ni Bongo, ay sa palagay ko, mga kababayan ko, malapit na ito. Malapit na ho ito. Mga kababayan, kapag nasa abroad ka, boss, may inaaresto. Malamang pag alis ko, may inaaresto na naman. Next week po, wala ho ako. Opo, ako po ay mangingibang bansa muna. Mga kababayan ko, i-update ko ho kayo. Basta next week po, wala po ako. Oo. Mahalaga ho yung aking lalakarin, mga kababayan. Next week, opo. Meron po akong mga meetings sa ibang bansa. Ano po, mga kababayan ko? So, bahala na kayo na ipagtanggol si Bato at saka si Bongo, mga kababayan, Sabi ni Jake Franco, magpa-plastic surgery yan. Sila para hindi makilala. Paano ito si Bato? Lagyan mo na lang ng wig to. Kaya hiramin ni Bato yung wig ni Marcoleta. Total naman, tropa sila, di ba? Oy, Marcoleta, pahiram mo nga yung wig mo rito kay Bato. Total naman, magtropa kayo. Para naman nito kapag ka dumating yung kanyang warrant of arrest, hindi basta-basta makikilala. Ano po? Grabe. Di ba Uy, sabihin nyo naman kay Marcoleta. Baka kasi bigla-bigla, lumabas ang warrant of arrest, para hindi ho makilala, itong si Bato, pahiram muna yung wig ni Marcoleta rito. Di ba, mga kababayan? Tropa naman sila eto na. Hinihinga ng GMA Integrated News na pahayag sina De La Rosa at Go hinggil sa bagay na ito. Sinabi pa ni Trillanes na magsisilbi namang testigo laban kay dating Pangulong Duterte, si dating Police Colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma. Alaka, yung dati mong jowa. Ito ho mga kababayan, si Garma pala. Magtitistigo labang kay Digong. Halaka. Di po ba mga kababayan yung isang barayuga yata yon, yung pinatay, itong isang kasama nila dyan sa PCSO, mga kababayan, nagpapatayan ho ito Itong mga ito, magkakasama, biruin ninyo, nasa iisang departamento sila, tapos yung mga kababayan, pinapatay ho nila yung barayuga. Nako! Ngayon, ito ho, mga kababayan ko. Dahil nga ho, nanggagaling ho daw ho yung pinambabayad sa mga pulis, yung reward system ba? Nanggagaling daw ho di umano kaya PCSO General Manager Rowena Garma nung panahon ho ni Digong. Ayan, mga kababayan ko. Yan po siguro yung ikakanta. At ang masakit nito, mga kababayan ko, mukhang niloko ni Digong ito. Pinaasa ang puso. Kaya ngayon, mga kababayan, panahon ng paghihiganti. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko? Panahon na ng paghihiganti ng puso? Delikado, mga kababayan, si si Digong. Ayan mga kababayan grabe. Makaganti na rin si PBBM. Hindi naman mapaghiganti yun hindi mapaghiganti yun. Yes, nag-testimony na po yan, Boss Mike. Kaya nga po, nasa ibang bansa po yan. Kaya may hatol na po. Alaka, delikado. Galing-galing talaga ni Trillanes. Nagsiwalat ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect. Diba? Yan nga ho yung nagkakalat ho ng reward system. Tama nga yung sinabi natin. Yung sa Davao na mga Chinese pinapatay ni Digong, yan, konektado kay Digong. Halaka. Sila ba? Tingnan nyo ho mga kababayan, sinabi? Para sa kada mapapatay na drug suspect noong nakalipas na administrasyon. Si Rowena Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Grabe, Antindi ho netong si
Trillanes, malupit. Biruin ninyo, nakukumbinsi niya ho. Yung pong mga kabengbangan, kakilala, kasama, tropa, o ano pa mang katawagan nila, ni Digong. Nakukumbinsi ho ni Trillanes. Grabe, antindi mo talaga. Tama na sa listahan ng mga witnesses. Tinig po ni dating Senador Trillanes, mga kapuso. Una nang sinabi ho ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap po ang ilang kinatawan ng ICC at pumayag. Ay, nako, mga kababayan ko, nakipag-usap na pala ito sa mga taga-ICC. Itong si Rowena Garma, mga kababayan ko. Nakamukha daw nung hindi naliligo na vlogger, mga kababayan. Oo. Hindi nagtututbrush, hindi nagsusuklay, mga kababayan, hindi ho hindi ho deodorant, baho. Patay na. So, eto na ba ang katapusan ng kabanata ng mga tropa ni Digong? Dahil hindi lang ho yan si Rowena Garma ang magsasalita, ay eto ang pinakamatindi. Yung pong lalabas na warrant of arrest ng dalawa na si Bato at saka si kamukha ni Jack Ma. Yari, mga kababayan ko. Yari sila dyan. No. Agoy, lagot na si Kalbo. Di na makakatulog yung anak ko. Grabe. Mga kababayan ko, sinasabi ko sa inyo kahit anong dami ng pera nyo, kung ang buhay nyo ganire, walang silbi. Di po ba? Mas maigi na lang ho yung buhay nating simple. Nakakatulog naman tayo ng maigi. Di ba? Yung bang kahit isang kahig, isang tuka tayo, ang mahalaga, hindi tayo nang aagrabyado ng kapwa. Di ba? Hindi tayo nang lalamang. Hindi tayo naninira ng mga mabubuting tao. Di ba? Mga kababayan ko, yun Kaysa naman na dahil lang sa pera, sisiraan mo yung mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Di ba? Eto. Ang karma, mga kababayan. Eto ang karma. Pagod na ako, antok na. Babay na. Konting minuto na lang, 2 minuto na lang. Magpapaalaman na tayo. Hala ka. So paano? Tuloy. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap po ang ilang kinatawan ng ICC at pumayag na tumistigo laban naman sa dating Pangulo. Ako! Yari na. Sabi ni Aichang, tumbukin mo na, Boss Mike. Di sasabihin ko, hindi tayo katulad ng baklang mataba, ganon. Okay ba yun? Yun na yun, mga kababayan. Grabe. So, paano? Mga kababayan, yan po ang ating nakalap na mga balita ngayong maghapon. At sana'y nag-enjoy kayo. At bukas ng umaga, syempre, magkita-kita tayong muli. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po, opo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Maraming salamat sa inyong pagla-like, pag-share at pag-subscribe, mga kababayan. Muli, opo, ano pa nga ba? Paalaman na. Muli, ako po uli, si Mike Cervera, nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.